At siguro dahil sa may katapangan siya. Mm. Ako naman siguro may konting tapang sapagkat pag tama talaga, kahit saan tayo mapunta talaga naman makikipag-away tayo. Ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2. Aroy! Katulad na sinasabi ni Senator Actually, Jesus Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan. Na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas. Di ba? Na maaaring mapagsaligan. Lumalabo Dito na. lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Mm. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress. Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. So, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. At para sa issue ng bayan, ating pag-usapan today's May 18, araw ng linggo, church time. Syempre, pero upload lang tayo ng isa. Mamaya mag-church na tayo. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayong. Oy, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin. Syempre, lalo-lalo na dito sa mga ano natin. Nasaan? Ayun. Yung ating mga member dito sa Joe Malone TV. Syempre si Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros Chan, Lorna Tobera, Florina Dacumos, Rosa Enriquez, Dina Maus Bongo, Ma'am Lorna, Dani Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po. Meron tayong membership dyan mga kayon. Pagka gusto nyo magpa-member ha. Tapos syempre yung mga OFW natin na laging nanonood, sumusubaybay, pati na rin yung dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming megalap shoutout po sa inyo lahat. Sa suporta nyo sa pagkikinig. May nagko-comment dyan, yung intro ko kasi hindi ko hindi ko mabura kasi. Kasi concise na nga yun mahaba yung kanta ko, 3 minutes mahigit. Iniklian ko na nga lang. Dahil syempre masyado mahaba. Pero kanta kasi natin yan Yan pinaka-jingle natin. Yan ang pinaka-jingle natin dito. I-skip nyo na lang. I-skip nyo na lang para kung gusto nyong bakbakan agad. Pero hindi ko may skip kasi yung kanta natin kasi jingle natin yan. Yan talaga sumasalamin sa katotohanan issue ng bayan natin pag-usapan yan. Yan mga kanta natin yan. Okay? Dito. May galap shoutout sa inyo lahat. Binabati ko lahat. Ito po ang inyong lingkod. Siyempre, Joe Malone TV para sa ano ba yan? Nanggigigil ako sa iyo Grabe ka Sa issue ng bayan na ito, mga dapat natin pag-usapan. Maganda to. Yung post natin, maganda to. Umpisahan na natin. Pero syempre, bago ang lahat, paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Paki-click yung bell icon para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Yan. Paki-subscribe na lang. Palambing mga kayon. Tapos, meron tayong dalawang extra backup na channel dito just in case. Alam mo na, di ba? Siyempre, when Tito Talks, ito pinag-uusapan natin dito out of politics, yung mga discarded, diploma, mga gabay, saklay, akbay. Pwede natin pag-usapan dyan. Anything under the sun, pwede kayo mag-suggest, mag-comment kung ano yung gusto nyo next topic natin dyan. Pwede rin tayong mag-accept ng
kapartner dyan, no, habang nag interview tayo. Parang podcast ang dating kasi niyan. Okay, yung isa naman, Tito Jom, Tito ng ina mo, para sa mga mahilig sa food vlog, street food, mami, pare, sisling, bulaluhan, etc. Lahat, pampatay, pambuhay. Nandiyan dyan sa Tito Jom, Tito ng ina nyo. Paki-subscribe na lang, backup channel natin yan, just in case. Pero nag-upload tayo dyan, kaka-upload lang natin. Okay, simulan na natin. Mamasumbatan na naman tayo, sabihin, ang tagal ng intro natin. Let's go. Pagka ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, Aroy! katulad na sinasabi ni Senator Actually, Jesus Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan kasi wala ng panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ka ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Congress sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, yung nakabimbin ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, ikukonsider yan na as if they were presented for the first time. Na Back to sa kaso zero. ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari niyan na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre sa nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwede magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Nang ibig sabihin, sa loob ng isang taon, isang impeachment case lamang ang pwedeng isampa sa isang impeachable official. So, ang mangyayari, dapat yung same impeachment lang, pero matatransfer sa new Senate? Ganun. Yes, Para hindi mangyaring dalawa. No, kahit na yung same impeachment case ang ibibigay sa bagong Senate, iyon ay ituturing na bagong kaso. Hindi ito ituturing na lumang kaso, kundi ituturing itong bagong kaso as if they were presented for the first time. Kaya ang mangyayari niyan, sa loob ng isang taon, parang lumalabas na dalawang impeachment case ang isinasampa laban kay Ms. Sara Duterte na ipinagbabawal ng ating saligang batas. Kasi maliwanag din sa rule ng Senado na yung mga bagong senador, they are not bound by the actions and deliberations of the old Senate. Nang ibig sabihin, kung tayo mga bagong senador, hindi tayo gapos ang ating mga kamay para dinggin o gawing mga ginagawa ng dating mga senador. 12 yun, kalahati yun. O, di ba? Si Atty. Makalintal na yung nagsalita. Hintayin natin kung ano magiging reaction dyan ni Senate President Chis Escudero. Kung matatanda mo, actually, hindi nga June 2 eh. June 2 ang resume ng Senado. Di ba? June 2. Pero ang alam ko, sa timeline I don't know if I remember it correctly. Basta sa timeline na binigay ni Chis Escudero, June 2 ang resume nila. Sinabi pa nga niya, ganito na siyempre, wala naman tayong gagawin sa unang araw ng pagka-resume, kaya June 3. Pero ang June 3 gagapang na. Pero ang start ata ng impeachment yung trial mismo is June 30. Haabutin ng July. Kaya nga lagi ko sinasabi, June, July. Kasi alam ko, yun yung timeline na sinabi ni Senate President Chis Escudero, di ba? Pero June 2 talaga ang resume. June 2 ang resume. Pero syempre, ang dami pa nila asikasuhin. Kaya yan yung sinasabi. I don't know kung ano ang mananaig dyan. Kasi ang daming lumilitaw talaga ng mga statement na ganito, ganyan, gaya nito kay Makalintal, kay attorney, na ganito, na parang kailangan bago. Kasi nga old na yun dati. Kaya kalahati yung senador na pumasok ngayon. So dapat daw parang hindi sila nakagapos doon sa 98th Congress. Kasi nga bago na sila, bagong senador na. So hintayin natin yan kung ano magiging reaction dyan ni Senate Chis Escudero, Senate President. Alam naman natin si SP, di ba? Si Kilay, medyo yan kumbaga, hindi mo talaga mababasa si Chis Pero alam ko may idea kayo dyan na talagang itong si Chis, feeling ko namamangkato sa dalawang ilog. Sa talagang sinisecure na talaga yung place niya. Pero tingnan natin. Baka siyempre maraming mababago, maraming kampihan, maraming bawasan, dagdag bawas din yan di ba? Ito naman, ito yung post ni Senator Amy Marcos kahapon, di ba? Kahapon kasi yung parang official
na ano nila na proclamation ng mga Senado sa Senado. Ayan, sinabi niya. Na-post ko na to sa community tab ko Base sa mga sinabi ni Kong Toby, palagay ko panahon na para ipasura ang impeachment. Kasi 'di ba, sabi niya, nasuhulan o tinakot na maipit ang budget ng mga congressmen, marami sila kaya nagsipirmahan. Nagsipirmahan. Kung magwi-witness, pwede ako magsampa ng kaso sa SC para matapos na yan. O yan na. Diba? O akala nyo, hindi ko pinagtatanggol si Senator Amy, pero parang gano'n na rin. Kasi, gaya ng sinabi ni BP Inday, alam mo pagka Duterte ka, ako for me lang Kasi yung iba, parang iba yung suporta nila kay Tatay Digong, iba yung suporta nila kay BP. Hindi ko minimension sila. Pero parang ganun Di ba dapat pag Duterte ka, from head to foot, ama man, ina man, anak man, sibling man, pamangkin man, di ba? Ang sinusuportahan ko, Duterte. Hindi lang si Tatay Digong, hindi lang si BP Inday Sara. Kasi kung lagi natin isisisi si Senator Amy na Marcos kasi yan Marcos ang apelido niyan. Yung R niyan, Romualdez. Diba? Never again, never forget. Di parang sinisi na rin natin, in a way, si BP Inday Sara na bakit in-endorse pa ni BP Inday Sara itong si Senator Amy. Bakit in-endorse pa ni BP Inday Sara si Camille Villar. Diba? Well, in fact, tayo mga DDS supporter, we support DDS supporter. Wala nga Inday dyan, wala nga Tatay Digong dyan na nakahiwalay separately. Diehard Duterte supporter Meaning, sinusuporta mo, hindi lang si Tatay Digong, hindi lang si BP Inday Sara. The whole Duterte clan, sinusuportahan mo. Diba? Tinaas ni BP Inday Sara, nagtiwala si BP Inday Sara Ano bang sasabihin nyo, sasabihin ng iba? Yung iba, tinaas din naman ni BP Inday Sara yung kamay ni Bongbong Marcos yun nga Nabudol na nga tayo doon kay Bongbong Marcos di ba? Naakala natin, Naakala natin united sila, unity sila. Tapos na yan. Tapos sasabihin nyo, budol ulit. Ito na nga, kumikilos na nga si Senator Amy, di ba? Ayan na, kumikilos na siya. Di ba? Saka, hindi natin kasi ma-measure yung friendship ng dalawa Kasi wala naman tayo doon. Hindi natin alam yun. Di ba? Yung friendship ni BP Inday Sara sa ni Senator Amy Marcos, hindi natin alam kung gaano kalalim, how deep their yung friendship nila. Hindi natin alam. Di ba? Pero one thing is for sure, nagtiwala si BP Inday Sara kay Senator Amy na hindi natin alam kung ano yung dahilan. And yet, hindi naman pwede kasi lahat sasabihin ni BP Inday Sara, iboto nyo si Senator Amy kasi may tiwala ako dyan, malapit na kaibigan ko yan, bla 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 bla. Syempre hindi niya sasabihin ganun, di ba? I-endorse lang niya pero hindi siya magbibigay ng details. All we have to do is just trust the Duterte. Whoever that is, di ba? Kung sino man 'yon, si Tatay Digong man. Pinaliwanag ko na doon sa previous video natin na malamang sa malamang sinadya talaga na Tatay Digong sa ni BP Inday Sara na magkaiba sila ng susuportahan na i-endorse. Kasi nga, Sara needs number. Diba? Kailangan niya ng mga numbers sa impeachment trial niya. Just in case na magpatuloy nga yung impeachment trial, she definitely needs number sa lahat. Diba? Kasi nga, number gaming ang impeachment trial. Kailangan niya yan. Diba? Kaya nga, mas maiintindihan ko kung bakit magkahiwalay yung endorsement ni Tatay Digong sa ni BP Inday. Si BP Inday, si Amy, saka si Camille. Si Tatay Digong, Gringo Honasan, si Gringo Honasan, saka si Ariel Corbin. Let's suppose na parehas sila. Ang in-endorse ni BP Inday Sara, si Ariel Corbin din, saka si Gringo Honasan. O hindi niya nakuha yung dalawa. Si Amy, saka si Camille Villar. Diba? Ngayon, nasa dalawa na yan kung paano sila tatanaw ng utang na loob. And yet, hindi natin hawak yun. Nananalangin lang tayo na sana yung guts natin, di ba, tama. At hindi bitawan nito si BP Inday. Okay? Panoorin natin yung proclamation sa mga ginagalang naming ni Senator commissioner Amy ng COMELEC, sa aking nanay na nasa
siyam na ah, 96 years old na at kasama ng aking mga anak na kailanman hindi nagduda na ako'y mananalo. Kay Presidente Duterte, Inuna ang pa si ating Tatay dating Digong. Pangulo, na Oktubre pa lamang, itinaas na ang aking kamay at sa kanyang anak na hanggang sa huling sandali, si VP Inday Sara ay ako'y kinakampanya. Sa inyong lahat, ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Hindi nagmaliw ang paniniwala ko sa dunong ng sambayanang Pilipino. Nadama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. Mabuhay ang Pilipinas. Ikinararangal kong maging ika-12 sa listahan ang tumapos sa lahat na ito. Salamat sa inyong lahat. Hindi niya binanggit yung kapatid niya si Bobong. Wala namang problema eh. Whether banggitin niya I don't think meron silang family feud doon ni President Bongbong. Hindi. Siyempre magkapatid dyan, gaya ng lagi niyo sinasabi, blood is thicker than water. Ay, tama, di ba? Totoo naman. Siyempre magkapatid dyan. Walang talo doon. Pero yung responsibilidad, yung karakter, yung personality, siyempre magkaiba yan. She may be Marcos by apelido, pero hindi sa personality, hindi sa karakter, at lalo na hindi sa pag-uugali at hindi sa pagtanaw ng utang na loob. Kung hindi man tumanaw ng utang na loob si Bongbong Marcos dahil pinalibing ni Tatay Digong yung tatay nila, si Senior, sa libingan ng bayani, si Bongbong yun. Di ba? Si Bongbong yun. Magkaiba sila ni Senator Amy. Marahil magkapilido, magka-middle initial, pero it doesn't mean na magiging magkapareha sila forever. Hindi ko pinagtatanggol si Senator Amy, pero binoto ko yan. Ayoko lang kasi maging unfair kaya Senator Amy. Nagiging unfair na nga tayo dahil Marcos siya, never again, never forget. Di ba? Yung ginawa ni Bongbong, yung ginawa nga ni Bongbong, hindi nga tayo sigurado kung siya talaga yon, kung labag ba sa kalooban niya. O di ba, ang lagi natin sinisilip, si Araneta sa kasi yung pinsan niya ni Romualdez. Di ba, baka mamaya, nakapronta na lang pala talaga si Bongbong o baka mayroon silang kasunduan dyan. Hindi natin alam kasi. At hindi natin alam kung ano yung pagkakaibigan ni Tatay Digong kay Senator Amy at kay BP Inday Sara kay Senator Amy. Hindi natin alam. Nandoon lang tayo. Nakakita lang natin, napanood lang natin. Pero yung beyond that, hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam. Kaya, may mga DDS vlogger din kasi nagalit kay Senator Amy. Never again, never forget. Grabe. Parang, yung ba yung ipinapakita nyo sa mga viewers nyo, sa mga audiences nyo, yung ganun klase? Bakit hindi natin maging patas tayo doon sa pagtingin, kahit doon na lang sa pagtingin. Wag natin, alam mo yun, ako nga lagi ko sinasabi, even Senator Lito Lapid, di ba? Tito Soto, lagi ko sinasabi, hindi ko sila hinuhusgahan. Diba? Pero sabi ko, between Lito Lapid saka Vic Rodriguez ako. Pero I'm not judging them. Hindi ko sila hinuhusgahan na wala namang gagawin yan eh. Hindi naman nagkapag-aral yan, hindi naman nakapagtapos yan. Hindi ko sinabing ganun. Kasi ang goal ko dito, mailatag, then it's up to us. Kasi nga, yung pananaw ko sa buhay, hindi naman tayo magkaparehas ng pananaw eh. 'Di ba? Yung mga audiences ko, yung mga viewers ko, hindi tayo parehas ng pananaw. I may be like Senator Amy Marcos. Pero kayo, hindi nyo gusto, 'di ba? Pwedeng gusto ko si Attorney Vic, si Lito Lapid, si Tito Soto, pero kayo hindi, 'di ba? Pero nilalatag ko dito kung sino yung mga gusto ko, kung sino yung mga iboboto ko. Very transparent ako sa inyo mga kayon. Wala akong nililihim. Ang gusto ko lang, ayoko lang yung parang may kinakampihan tayo na, hindi, gusto ko si Senator Amy, dapat kayo din, si Senator Amy. Ano yan eh? Never again, never forget. Hindi ko sinabing ganun, di ba? Hindi ko sinabing ganun. Gusto ko, bigyan natin ng chance yung mga tao na, kasi at the end of the day, ang goal naman kasi dapat, hindi naman
Ang goal naman kasi dapat taong bayan yung makikinabang, 'di ba? Nagkataon lang na talaga Duterte ang gumagawa nun, Duterte yung may political will para umunlad naman yung taong bayan. Pero siyempre, Duterte alone cannot do that, 'di ba? Siyempre may mga kaalyado yan like Senator Amy, Rodante Marcoleta, Attorney Vic, Bongo, De La Rosa, 'di ba? Meron mga kaalyado yan na natutulong sa kanila para ma-reach o magawa nila yung mission nila. Okay, malinaw malinaw. O, next na natin. Sino ba 'tong Pag next upo natin? sa Senado, ano po yung mga panukalang batas na priority po ninyo? Ay, hindi ko naman itinago yan eh. Talagang gustong-gusto kong maibaba ang singil ng kuryente sa ating bansa at talagang pagsisikapan nating magawa yan sa lalong madaling panahon. Alam kong mahirap yan sapagkat napakarami ang stakeholders dyan at alam natin ang mga babangkain natin dyan. Ngunit, alam ko na may pamamaraan naman sa batas at kung pag makakatulong lahat ang aking mga kasama dito sa Senado, yun naman ang aking inaasahan. Palagay ko makakamit natin yan. Lalong-lalo na yung pangkabuhayan ng bansa natin, kailangan na natin talaga itong iangat. Marami talagang hirap na sapagkat ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalo na ang pagkain talagang hindi na umaabot yung malit na kinikita ng mga pangkaraniwang magagawa. Wedge, meron ding linya ng komunikasyon kay Senator Marcoleta. Baka meron kayong gustong itanong ni Weng? Senator, hindi ako sanay ng Senator Marcoleta, napansin namin kanina dun sa iyong mensahe ay medyo naging emotional po kayo. Pwede ba namin malaman ano yung rason bakit parang emotional po kayo dun sa inyong mensahe? Emotional ba ako? Sa tingin ko, sinabi ko lang yung dapat na sabihin sapagkat nalalaman ko naman kung ano ang kalagayan ng bansa natin. Yon. At mas nakararami pa itong gusto na lang, puro akusasyon na lang. Pinakamaganda solusyon. Tulungan, hindi yung hidwaan. Yun ang importante. Kaya kung ako'y naging emotional man, palagay ko nabigyan ko lang ng emphasis ang gusto ko talagang sabihin. Sapagkat sa pagsisimula ng trabaho para ayusin mo isang bansa, kailangan walang gulo. Kailangan may pagtutulungan. Kapag hindi tayo nag-umpisa sa pagtutulungan, baka kung saan tayo mapunta. Yun lang naman ang gusto kong bigyan ng diin sa aking pagsasalita. Pwede, At hindi pansarili. Yun ang gusto ko kasi itama. Hindi pansarili Yes. ng servisyo, kundi pagsisilbi sa higit Sa na taong nakararami. bayan. Senator Marcoleta, pwede bang kayo ay maging tulay or bridge para po pagkasunduin ang, sabihin natin, magkakaibang partido dyan sa Senado? Kasi kung patuloy po magkakawatak-watak yan, kahit napakaganda ng mga panukala, wala mangyayari kung pag maglalabanan lang po parati. So ako naman nakalaan na maging tulay tayo sa pagkakaisa, sa pagkakaunawa lahat ng stakeholders para umunad ang bansa natin. Nakalaan ako na ako ang gawin nilang tulay. At ako siguro ang kung kinakailangan pilitin natin sila ay gawin natin. Baka sakali magkaintindihan kami. Ayun. Siguro one last point po, Senator Marcoleta, bukod dun sa mensahe ninyo kanina, may mensahe pa ba kayong gustong iparating sa mga kababayan natin na sa tingin ninyo dapat mabigyang diin sa kanila? Ayun nga, yung gusto kong mabigyan ng diin ay iwasan na natin yung paligsahan sa pagsisisihan. Ang kunin na lang natin, makahanap tayo ng mabubisang pamaraan para sa pagunlad ng bansa. Yan. Hindi yung batuhan ng Yes. walang patid na akusasyon. Samantalang ang kinakailangan ay makahanap ka ng lunas para sa napakaraming problema ng bansa. Wala nang Nakakalimutan higit pa na yan. rito Sa dami ng problemang ito kapag hindi natin ito in-address at paano natin na-addressin kung paragi na lang ito, nakaharap na naman tayo sa impeachment. Kailangan maintindihan nila Ito lamang impeachment na parang nakabara sa lamunan natin. Paano mong malulunok ang pagkain mo kung barado ang lalamunan mo? Yes. Nag-aaway-away ang ating mga opisyales. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng din. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment siguro, gagawa na ako ng paraan na itigil na natin ito. Ewan ko kung kaya nilang isulong yan. Pero sa ganang akin, doon pa lamang siguro na pag-uusapan ng 20th Congress siguro sapagkat
Hindi naman matatapos sa 19th Congress ito eh. Mm. Yung pagdating sa 20th Senate, halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate, palagay ko eh. Hindi ko malam kung paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas Di ba? na maaaring mapagsaligan. Lumalabo Dito na. lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Mm. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress. Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. Oho. Senator Marcoleta, si Wedge po ito, may mga lumalabas sa social media na gusto ko kayong iluklok bigang magiging Senate Senate President. President ng Uy! papasok na 20th Congress. Sino raw ang magluluklok sa akin? Parang ipinupush po yan ng kayo po, mga sino netizen. Niluklok nila ako, hindi, okay. Oh. Alam nga naman tatanggihan ko pag niluklok nila ako. Siyempre. Wala naman siguro tatanggi dyan. Correct, Meron tama. mong mga Mga to. lumalabas na kayo raw Wala po nang ang may- susunod na Miriam Defensor Santiago Yan ang ng Senado ngayon. Senator Marcoleta. Siguro doon sa patakaran ng kanyang paglalatag ng kanyang mga gustong gawin, yung kanyang mga pamantayan, yung kanyang... Dahil sa abogado rin siya, so siguro doon nagkakapareho kami ng approach sapagkat siya o Yes. ako, parehong nakabatay lang sa batas ang gusto naming paraan ng paglalatag ng kung anumang aksyon ang gagawin namin. At siguro dahil sa may katapangan siya, Mm. ako naman siguro may konting tapang sapagkat pag tama talaga, kahit saan tayo mapunta, talaga naman makikipag-away tayo. Kahit nagawan pa nila ako ng kopya. Alam mo Yo. naman yun. Yan. Handa makipag-away. Pa rin daw, Senator Marcoleta. Ang Rodante Congratulations, Marcoleta. Senator. Congratulations po, Senator Alright. Rodante Marcoleta. Salamat po. Okay. Salamat po sa inyo. Di ba ang baksik? Di ba? Handang makipag-away, lalo na pag hinagawa ng hopya. O, alam niyo na, ha? Ang unang niyo ibibigay kay Rodante Marcoleta, hopya. Pero hindi, Nakita mo yung political will ni Rodante Marcoleta. Gusto niyang ibaba yung kuryente. Kahit na alam niya marami siya mabubunggo na mga stakeholder. Kasi syempre, hindi lang naman isa yan eh. Maraming stakeholder yan. Alam naman natin yun, sa isang business, pagka lalo na yung mga malalaking business, bihira yung isa lang ay may-ari. Usually, may mga board of members yan, may mga stockholder yan, may mga stakeholder, yung matawag doon. Sigurado meron yan. So, handa siyang banggay. Yun yung political will. 'Di ba? Na ang priority is taong bayan, hindi yung kaalyado, hindi yung kapartido. 'Di ba ganyan din si Yorme Isko Moreno? Sasabihin kasi ng mga kabila nila Congressman Joel Chua, they felt betray, 'di ba? Pero kasi sinasabi ni Yorme Isko Moreno, ay naligaw ka ng landas eh. 'Di ba? Babanggain niya kahit kapartido niya for as long na naligaw ng landas. 'Di ba kasi nga ang priority ni Yorme Isko Moreno, Malileño eh, 'di ba? Likewise dito kay Rodante Marcoleta. Ang priority, dapat lahat Dapat lahat, hindi lang dapat si Rodante Marcoleta. Dapat ang priority ng mga nakaupo is taong bayan. Kasi taong bayan yung nagluklok. Taong bayan yung nagluklok, taong bayan yung naggalal. Dapat itong mga politiko na to, dapat sila naman yung sila ang magsisilbi sa atin. Kasi ganoon naman talaga dapat. At pagka ganoon talaga dapat ang nangyari, ang magbe-benefit niyan is yung taong bayan. Kaso ang nangyayari ngayon, hindi. Kanya-kanyang division, kanya-kanyang separation, kanya-kanyang kampihan, nahati yung ganito, nahati yung ganyan, kanya-kanya. May kulay dilaw, pula, asul, green, di ba? Nahati, hindi lang kulay, pati personality, kampihan, nagkakagantihan. Sinong naiipit ngayon? Nakakalimutan na nila yung talagang main job description nila na pag-aanghin, isalba sa kahirapan ang taong bayan. Kasi nga, gaganti si ganito, gaganti si ganyan, minura si ganito, minura si ganyan. Hindi aasenso ang Pilipinas pagka ganun eh. In fact, pagtatawanan pa tayo ng ibang bansa. Tingnan mo to, imbis na mag-unity, nagkakaroon pa ng separation, ng division. Imbis na ang unahin taong bayan. Look at Singapore. Diba? If you've been to Singapore, kayo sasabihin, ako nanggaling ako Singapore for a week. Siya yung a week na yon, talagang na-realize ko na ayaw ko nang bumalik ng Pilipinas. Talagang yun ang sasabihin mo pag napunta ka ng Singapore. Singapore pa lang yung napupunta ako ibang bansa. Sana makapunta rin ako sa iba't iba. Singapore pa lang Asia pa lang. Pero pag napunta ka doon, sasabihin mo, hindi na ako babalik ng Pilipinas. Sobrang ganda. Yung barya na coins ko, na Singapore coin, na pambibili ko pa ng McDo.
Dito naman din gano'n. Pero parang pag naglabas ka ng barya dito, di ba? Di ba? Parang naglabas ka ng barya, bibili ka ng McDo. Usually, papel ang binabayad natin, hindi naman puro coins eh, di ba? Doon coins. Di ba? Yung sa taxi, di ba sanay tayo dito na pagka 85 pesos, pag binigay mo 100, usually hindi mo nakukunin yung 15 pesos na sukli. Doon, ibibigay sa'yo kahit anong pilit mong, no, ganon. Hindi, ibibigay nila sa'yo. Karamihan din doon na nakakausap ko mga taxi driver, mga Pilipino din eh. Ganun talaga ang ginagawa nila. Bakit doon nakakasunod ang mga Pilipino sa ibang bansa? Bakit dito sa sariling bansa hindi? Di ba? Gaya ng sinasabi ko, ang Pilipino susunod naman eh. For as long na respetado at magaling yung leader nila, susunod naman ang Pilipino kahit dito sa bansa natin. Di ba? Ba't kay Duterte, nagkasunuran lahat? Di ba? O kahit paglakad ka ng madaling araw, gabi, kahit paano, safe ka. Yung mga pulis, makikita mo, ronda na ronda. Kasi nirespeto nila si Tatay Digong at sumusunod sila at kinikilala nila yung kakayanan, yung capacity, yung capabilities ni Tatay Digong. Lalo-lalo na pag si BP Inday Sara yung Duterte maging presidente natin. Okay, going back to impeachment. Ayun na. So medyo malabo. Depende yan kung anong mangyayari. Siyempre, hindi naman natin alam yan. Hindi naman tayo politics expert. Nakikinood lang tayo, nakiki-observe lang tayo, nakikita lang natin yung mga bawat statement ng bawat attorney na yan na hindi pa pwedeng itawid yung kaso from 19th Congress sa bagong 20th Congress. So sila mas nakakaalam. So tayo, hindi natin alam kasi nga, hindi naman tayo politics expert, hindi naman tayo attorney, wala naman tayong alam sa batas. Tayo. Pero sila kasi, alam nila yan. So nagre-rely lang tayo doon sa kwento nila, sa statement nila, pero since na mukhang hindi na nga matutuloy yung impeachment, o kung matuloy man, baka papabor pa rin kay BP Inday Sara eh. Kasi talagang marami pang babaliktad dyan. Kasi we all know naman na Sara Duterte, magaling eh. Maayos eh. 'Di ba? May political will kasi Duterte. 'Di ba? Duterte, nasa dugo nila. Ang tinan mo nga si Kitty Duterte pag nagsalita eh, halatang nasa dugo nila yung pagsisilbi sa Pilipino. Kasi yun naman talaga yung number one na dapat. Hindi naman sa kaalyado nila eh. Sa atin mismo. Nang sa ganun, umasenso naman ng mga taong bayan ng Pilipinas. Di ba? Yun regarding kay Senator Amy, totoo lang yan. Gusto ko lang maging patas kay Senator Amy. Hindi ko siya pinagtatanggol ng ganun. Pero binoto ko siya kasi nakitaan ko siya ng yung pagkapatas. Yung pagka-fairness niya doon sa investigasyon. Hindi dahil sa naghahabol siya. Kita mo naman ngayon, tapos na, nanalo na siya. Diba? Saka hindi natin kasi kayang sukatin kung ano yung pagkakaibigan nila ng Tatay Digong at saka yung pagkakaibigan nila ni VP Inday Sara Duterte. Kaya kayo importanteng unawain, kilalanin nyo yung mga pinapanooran yung mga political vlogger. Pagka dinidiktahan na kayo, medyo mag-alop na kayo. Diba? Dapat ang political vlogger, hindi dinidiktahan yung audiences niya, hindi dinidiktahan yung mga nanonood sa kanya because magkakaiba tayo eh. 'Di ba? Ang sanang gawin na ilatag, ako ilalatag ko. And at the end of the day, kayo eh, ako eh, 'di ba? Yun lang 'yon. Kayo, ako. Hindi, I cannot tell you na ano tayo Amy Marcos tayo kasi gusto ko siya eh. O kailangan gustuhin nyo rin. Di ba? Hindi ganoon. Ilalatag ko lahat dito, pero hindi ko kayo didiktahan. Kasi ganoon ako klase na political vlogger. Na gusto ko, patas, makatao, at ang magbe-benefit, tayo. Di ba? Tayo. Okay? Maraming salamat mga kayon. Bukas na ulit dahil may church ako ng alas 12. Maraming salamat. Good morning po. Issue ng bayan, ating pag-usapan.